tawagin, then dire-diretso pa ang kilos ng Holy Spirit about sa atin. Okay? Kaya, kumbaga ay nabibigyan natin ng si Mr. William, kung hindi ka talaga elect, bata pa, pwede ka nang mamatay. Hindi ka naman pre-preserve eh. Never. Tsaka dapat tingnan natin, that's one, okay? Number two, dapat natin makita yung sin, yun yung opening door ng kamatayan. Kung walang sin, walang kamatayan. Ako natural na elemento ng sin ay kamatayan. Yun ang bunga ng kamatayan. O since namatay yung bata, ibig sabihin na sa sin agad siya. Oo, nandun na yun. At talaga nandun Yun na. na yung punto niya na talagang hindi siya nag-exist because nag-end siya sa sin. Nag-exist siya, kaya lang, as a sinful person. Oo. Maski baby pa, person na yun. Okay? Kasi sometimes sa psychology, sa science, ang person, yung malaki na. Yung meron ng kaisipang ayos, Intellect. matino na. Matured na, kumbaga. Oo, yan, may maturity na. Okay? Yun yung person. Pero iba ang pananaw ng Panginoon, mas mataas pa. Paano yung mga batang na-abort? Pareho Mga batang din. in-abort. Kaya na-abort, kaya namatay, is because of sin din. Tatandaan natin, yung means ng kamatayan is nothing. Ang mahalagang makita natin, yung estado ng bata. Yung estado ng tao. Okay? So, yung kamatayan is means lang yun. Para maalis ka dito sa physical world, mapunta ka sa susunod. Ganon. Okay? Yung iba naman, yung nanay niya, Kristiyano. Pero namatay siya na bata, na fetus. Wala tayong magagawa. Sin pa rin ang... Bunga ng sin. Oo. Dead eh. For the wages of sin. Okay? So, Physical is spiritual. saan galing yung sin? Inherited sin. Ha? Inherited. O sinabi mong inherited sin, yung mismong ginawa ni Adan, ang na-transfer sa bata. Ano yun? Ganun ba yun? Sin. Kay Cardinal yun eh. Hindi ng tablet. Cardinal Sin. Kakawin ko pa lang, tumiuti mo. Okay. May bingan pa eh. Okay? Sin, pamilya. Cardinal Sin. So siguro yun ang dapat usapan din natin pagkatapos nito. Okay? Kasi minsan magtataka rin yung mga tinuturuan. Paano naging sinful yung baby? Yun ang mahirap intindihin. Lalo na ay yung mga baby. At saka yung katuruan kasi, Pastor, ng innocence. At saka baby yun eh. Wala pa kasalanan. Maling-mali eh. Maling-mali, walang sinabing innocent yung... Wala nga sa Bible. Ang may problema nun, alam mo kung ano, baptist. Innocent. Okay? Pero Pastor, Ano ba yung isang Bible na 60s? Lumabas? Amplified. Hindi. yung Yung Bible version. Na doon lumabas yung Innocence, Age of Innocence, andun yung... NIV. magandang balita. Kaya nga. Magandang balita. Yung ano na Person. Baptist. Ha? Yung na Baptist. Oo. Si ano pa ka na nun? Yung Bible ng Baptist yun. Oo nga. So doon lang lumabas yung 1960s, yung mga ganun turo na may Age of Innocence. Scofield. Si Scofield. Si Scofield. Hanggang ngayon may kasalanan pa rin tayo. Ha? Hanggang ngayon may kasalanan pa rin tayo. Ayun. Nagmana pa tayo nung kay Ida. Ang hindi naman ay yung kasalanan. Kaya nga kasi Si God, ang prinsipyo ni God, yung kasalanan ng Ama, hindi pwede i-transfer sa anak eh. Oo. sa John, di ba? Sa John 9, wala na. So hindi natin in-inherit yung naging kasalanan ni Adan. So, maling term yung... Kaya lang yung term na ginagamit ng marami. Okay, original sin. Pero what is original sin talaga ba? Okay, what is original sin? Yun ang pag-aralan natin. Kasi yung sa Huban, Mas maganda siguro. Pastor sa Huban, wala na eh. Di ba sabi, wala na kasalanan yan. Pag yung nanay yan, itong batang ito, wala na. Para ipakita ang pagkalihan na ng Diyos, di ba? Ay kapag
Pagka pinurgate ka ng iba, mawawala lang yun. Kaya sa iba, pag ang tingin mo is, minana mo yung kasalanan, iba rin kapag sinabi mo, katangian mo. Yung makasalanan. Oo, makasalanan. Dapat yun ang tama eh. Ang resulta is yung nature, Katangian mo. okay, Katangian. Katangian, bro. Katangian. So, yung katangian ng pagiging makasalanan, yun yung naitatransfer ng naitatransfer. Yun ang totoo. Okay? Hindi yung mismo kasalanan ni Adan. Oo. Kasi sisirain natin ang ng Panginoon, ang kanyang persona, na tinatransfer pala niya yung kasalanan ng Adan sa atin. Oo. O therefore, yung kasalanan din ng tatay ko, na wala naman akong pakialam, kasalanan din. Tapos yung kasalanan ko, Kasalanan din. mapupunta rin sa anak ko. So Oo, hindi ayos, hindi tama yung ganon. Kinontra niya yung Bible eh. So minana natin? Yung pagiging makasalanan. Likas. Nature. Oo. Yung nature. Yung nature Oo. ng pagiging makasalanan. Oo. Okay? Kaya, maski baby pa, Likas na. makasalanan na talaga. Sabi rin sa ko. Di ba ginagamit ko nga dito, yung baboy, pag nanganak, baboy din. Maski sabihin mong biik yan, Baboy din. baboy pa rin yan. So, gano'n lang din ang tao. Okay? Iniisip natin tao, pero lagyan natin ng description, sinful na person. Oo. Maski natin, bakit siya nagkasala? Ang pare, ang sabi ng mga pare, yung mga bata ay nahahawa ng kasalanan dun sa mga nakapaligid sa kanila. Yun ang turo ng mga Roman Catholics. Okay? Nahahawa yung individual sa kasalanan ng nakapaligid sa kanya. Okay? I Mali. cannot agree to that. Mali. I cannot agree to that. Hindi nakakahawa ang kasalanan. Kaya nagkakasala, likas talagang Likas makasalanan. Yun ang word. Likas na kasalanan. Likas na makasalanan ang tao. Kaya yun yung baby, o di pa gumagawa, makasalanan na yan. Kaya nakita mo siya na naging makasalanan, natural yung lalaki talaga siya ng makasalanan. Ibig sabihin ang tao ginawang likas na makasalanan. Yes. Likas na makasalanan. Ang tao Originally, ginawang likas. originally hindi. Hindi. O di hindi likas na makasalanan. Hindi, impeccable. Kasi Ay, hindi yun ang- impeccable lang. Hindi yun ang nature niya. Hindi, impeccable ang tao. So walang kasalanan. Hindi makasalanan yung taong yun. Si Adan. Hindi likas na kasalanan. Hindi likas ang kasalanan sa kanila. Kaya lang because of peccability, Naging likas na. nag-break siya ng kanilang Covenant. covenant. Okay? And because of that, yung estado niya napalitan na bago. Okay? Dati-dati free siya. Dati-dati maayos siya. Dati-dati clean. Dati-dati maayos ang buwan. Pwede ko masabi siguro righteous at that particular time. Since walang kasalanan. Okay? So yung description ng righteous, pwede kong gamitin sa kanya. Although hindi pwede. Alam mo kung bakit? Kung sinabi mo kasing righteous, ang basihan, batas. Gawa. Ginagawa Yes. kung ano yung sinasabi ng batas. Yun yung righteous. Matuwid. Paano naging matuwid? Ginagawa kasi yung batas. Wala namang batas noon. Covenant. Yes. Covenant Yes. ang na-break nitong ni Adan. Okay? Yung pagkain ng roon, ng pinagbabawal, Bunga. hindi commandment. Mhm. It's not commandment. Rather, pwede ko sabihin it's a test. Dahil test kung sino ang papakinggan ni Adan. Okay? Kung ang Diyos ba o ang babae. Ay, hindi ko man yung yung maliban na sa punong ito, huwag kayo kakain ko yun. Hindi batas yun. Hindi batas. Hindi batas. Kaya nga nung kumakain si Eva, walang kasalanan, walang nangyayari sa tao. Wala. So it could be a test. Okay? Kung sino susundin. Nagkasala siya dyan, kung kainin niya si Eva, ay nakainin niya yung ano ni Eva. Yung binigay ng bunga. Oo, yun, kung siya nagkasala. Okay?
Hindi siya nagkasala kay Eva, nagkasala sa Diyos. Ayun. Dahil ang covenant is only between God and Adam. Adamic. Okay, yun lang. Doon na lang ba Eh, nag-break siya ng mali siya covenant. sa isip niya, mali siya. So, ang tawag doon, nag-break siya ng covenant. Okay, kaya hindi ko matawag na sin dahil wala namang command. So, dun sa nangyari, walang kasalanan doon. Disobedience siya. Ah, Walang kasalanan doon. mas grabe, pagre-rebelde. Kanina, hindi ba test? Yung kay Adan? Ano siya, disobedience lang. Hindi siya sumunod. Hindi disobeyed eh. Nag-rebellion. Rebellion. Laban dun sa kasama niya sa covenant. Kasi may option na Rebellion eh. yun. Ha? Satanas at saka ng Diyos eh. May option na, no? Pero pinili niya, nag-rebel siya sa Diyos. Nag-rebel siya. Pero yung Pero rebellion... kasalanan pa rin yun. Ano yung Kasalanan Yung pa rin. titingnan natin ngayon, di ba? Kasalanan pa Pero rin. at that particular time, since walang law, Walang kasalanan, hindi kasalanan. walang kasalanan. Oo. Hindi dapat tingnan yun as kasalanan. Worse than kasalanan, rebellion against God. Rebellion lang, wala pa. Ay lang, mas mataas ang rebellion. Oo. Ay, oh. Kaysa doon sa one more, Nag-break Yung ng violation of covenant. Ang covenant, suzerain covenant pa. Kung sinabi kong suzerain covenant, ito si Adan, ang dinitos Mas niya mataas. taas. Mas mataas. Ang nag-issue ng covenant, itong Diyos na to. Walang gagawin ito, kundi sumunod lang eh. Hmm. Okay? Subject siya eh. Eh, ang ginawa ng Panginoon, nagbaba siya, nag-transcend siya sa level ng tao. Gumawa siya ng covenant. O covenant, Adan, ito ang covenant natin. Okay? Mananatili ka dyan sa paraiso. Maaari Ikaw mo. ang mag-manage, ikaw ang mag-administer ng lahat-lahat ng mga ginawa ko. Ayusin mo ang lahat. Okay? Lagyan mo ng order. Pangalanan mo. Okay? I-impose mo ang aking batas, ang aking prinsipyo. So, yun ang bahagi ng covenant ni Adan at saka ni God. Bumaba talaga si God, for that matter. Imagine mo, ito ang sinunod niya, si Eva. May question niya, Pastor. Bakit ginawa pa ng Diyos si Eva? Kung magkakasala lang itong lalaki. Para kay Adan. Ano, bakit? Bakit ginawa si Eva? Bakit ngayon lang pa ng Diyos si Eva kung magkakasala dito? Adan. O, di ba? Okay. Walang bastusan dito ha. Hindi. Yun nga. Kasi, Natatakot ako eh. kasi Mamaya para... kung makikita natin yan, hasta na may kasalanan dito. Siya ang tumugso eh. Inututo si Eva eh. Nakaanin mo yan, magiging parang Diyos ka. Ano ba sabi sa Bible? Nung ginawa si Eva? Para maging katulong. Suitable helper. Helper or helpmate. Ah, Okay? Ano ba yung helpmate? katuwang. 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 Ano ba? Helper. Ayun pala yun. Partner. Oo, kaya kasi katuwang pala. Mali. Ano? Okay? Mali lahat yun. Oh. Alam mo kung ano yung helper? Helpmate, kung tawagin. Yung word na yun, ang ibig sabihin, kabuuan ni Adan. Helmet. Ay, Bubuo sa kanya. Ha? Yung pagiging lalaki niya. kabubong. Yung pagiging asawa, yung pagiging tatay, or what. Okay? Magkakaroon lang ng full sense ang kanyang pagiging lalaki Kung may buo. dahil kay Eva. Okay? Yung pagiging complete ni Adan. Yun yung mate. Yun yung dahilan ba't kinainan si Eva. At si Eva mga anak. Tapos since nandoon, yung ibang dapat gawin niya, ano yun, magparami. Tama. O di ginamit niya ito. Tama si Eva mga Si Eva. tao. So, kapag ka nagkaroon ng anak itong si Adan, yung fulfillment bilang tatay, nangyari, naganap. Okay? Tapos yung pagiging asawa, yung pag-handle ng responsibility. So, lahat yun. Headship. Helpmate. Leadership. Okay? Ang kailangan. Okay? Hindi yung sex or what? No. Although kasama yung procreation. Yes. So now, walang batas ha? Process. Walang batas ha? Okay? Ito ngayon.
Later on, nagkaroon sila ng anak. Di ba? Napansin nyo walang babae. Hindi sinasabi kung meron. Di ba? Pero meron yun. May mga anak na babae. Kasi yung tumakas si Cain, ba't nakakasama siya? O yun yun. Isa sa mga naging anak nila ni Eve. O ito ngayon ng kalalagayan. Di ba nasabi ng Panginoon, punuin mo kung lumibabaw? Di ba? So, nung panahon na yun, sex between tatay and anak, daughter, Libre. pwede. Libre yun. Paano pala siya ang bulugan doon? Pwede. Kaya sila ang nag-umpisa ng incest. O, pero nung panahon na yun, hindi incest ang tawag. Out of Incest. necessity, out of necessity, ang tawag nga natin is procreation. Parang hayop lang. Pag nanganganak ang hayop, hindi naman sex eh. Ay pagka nagaganon sila, hindi naman sex eh. Pangpapanami lang yun eh. So yun. Okay? Malinis ang kaisipan ng mga tao, hindi ito for fun, hindi ito for joy. For preservation nga rin eh. Separation ng pagiging human being. Yun. Okay? Kaya lang, ang problema, hindi alam ni Adan kung ano ang estado niya bilang head, federal head ng tao, yun din ang nangyayari sa mga anak niya. Okay? Kung ano estado anong estado niya? Nagkasala na. Naging rebelde na siya. So yun ang nata-transfer. Rebellious. Kaya makikita mo, papansinin mo, yung sin, it got worse and worse and worse and worse and worse. Habang lumalawig, habang lumadami ang relasyon ng mga tao din sa babaw. Hanggang later on, yung sex, naging promiscuous na. Okay, hindi na karapat-dapat. Sa kanila, fun na yun. To get fun. Yung gano'n. At hindi lang yun. Palagay ko, pati kalabaw, pati hayop, pati manok. Diyari ko din. Ngayon nga, may gumagawa eh. Ganun na yung ka-dirty, yung sex. Ngayon. As we go on further, from the beginning, yung sex, hindi maruming masyado. Sa Domingo Gomora, di ba? O yan, Matuman. isa sa ano yun? Always sodomize. Yun nga, yung pagiging na to. Sa puwet. Sa puwet. Lalaki sa lalaki sa puwet. Sodomy. Ano po ito? Dinidiscuss lang natin na hindi ito walang kabasusan, walang karumihan. Kaya pagdating ng pagkaroon ni Noah ay talaga sobrang grabe na yung Masipin yung kasalanan. Pero makikita mo kung gano'n grabe. Kailangan patayin ng Panginoon lahat. Kaya, yun, Wash the earth. pinabahan niya. Yes. Ang kabagi bumanga. Pati yung bundok na yun, binahaya. Okay. Sa ano nga, sa Sayangan. Sayangan, pero wala lamig-lamig na doon lugar na yun. Doon sa kanal may isda. Oo, may isda. Oo. Ang taas na doon. may kabulong panahon. O saan mo gagaling yung isda? Alam ang bibili ka sa palengke, tatapon mo lang sa ganun. Hindi. Okay? So yun po ang kaganapan dun sa unang magulang natin. Okay? So ang naging nila, bilang federal head, yun ang isa sa effect ng federal head. Kung ano naging estado niya, yun din ang magiging estado ng mga offspring. Kaya mali yung minana. O hindi pwedeng minana yung original sin. Ang Roman Catholics ang mahilig sa ganon, minana yung Yes. original sin. Kasi pinapabayad nila eh. Minana mong kasalanan, bayaran mo para kumita sila eh. Ay, maraming beses kumikita sila. Oh. Sa baptism, okay, sa baptism, yung pare, may kapangyarihan yun, tanggalin yung original sin. Okay? Yun ang power niya. Ugasan niya. Then at the same time, yung bata,
lalagyan niya ng Holy Spirit. Parang lobo, yung plastic balloon. Pati Holy Spirit, nilalagay yun lang. Nilalagay ng pare. Yun ang baptism nila. Yun ang behind the baptism ng mga Roman Catholics. Okay? Tapos ang sabi nila, yamang merong Holy Spirit na yung bata, lalaki yan na magiging matino. Okay? Lalaking matino. Kasi may Holy Spirit na. Sa loob, sa lupa, ano ang pinakamalaking religion? Nandun. Pinakamaraming umaatin. Katoliko eh. Catholics. Kaya ngayon yung pinaliwanag ko doon sa bina-Bible study ko, hindi porke nabinyagan niya. Kasi ngayon pala, yun pala yung background, nalinis na mali. Kaya sabi ko, hindi ganun. Wala sa Bible yung ganyan. Wala. Unless na mapunta sa iyo ang Holy Spirit, At saka, sino ba ang baptizer ng Holy Spirit? Panginoon. Jesus Christ. Okay? Hindi pwedeng masisino lang. Yes. Ako walang kapangyarihan. Lalo si Pastor William, walang kapangyarihan. Sa atin man dito, walang kapangyarihan sa atin dito masisino para magbigay ng Holy Spirit sa iba. Okay? Kung meron kang kapangyarihan doon, edi lalo pang mas masama yung binigyan mo ng Espiritu. Kasi masama eh. Hindi sa atin. Okay? Kaya kailangan talaga mag-born again. To be born in the Spirit. Naalala ko, Pastor, yung sinasabi mo transferring of sin, yung pag nagtuturo ka dyan ng mga mali, yung tao mo, no? Mali din yung kanila. Wrong input ay wrong input. Wrong input, wrong output din. Ganun na. Okay. Alam na namang wrong ang tinuro mo, tapos yung bata magiging maayos, magiging mabuti. Walang ganun. Imposible yun. Kaya nga sabi mo yun, kung kita magtalihan ka na lang, Kaya mahirap din yung mga kaya yung sa dagat. Kasi ganun. Mahirap din yung ganyan magtuturo ka, kagaya mo ganyan. Hindi ko naman sasabi yung mali, pero yung magtuturo, mahirap din pala. Mahirap. Hindi mahirap magturo kung hindi ka lang itinawag. Alam mo, mahirap magturo kapag yung muna ka pong pamasahe. Palengkong-lengkong pa. Kaya mahirap din pala inasabi. Yung expectation ng, tama yung sabi ni Brother Rambo, yung expectation kasi ng tao, pag tinuruan mo siya at pasaway pa rin siya, parang masama ka tuloy, di ba? Parang ganun yung, parang sa akin, yung bina-Bible study ako, pamilya ng drug surrendering. Tapos nagpapasaway yung bata, pinaliwanag ko sa mga magulang, ito yan. Ang pag-aaralan natin Word of God, pero ang pagbabago niya ng kasalanay sa Diyos. O, tama. Tama naman. Kaya mahirap din pala magtuturo. Kaya wala silang dapat i-expect, sabi ko nga. Hanggat hindi ka tinatawag ng Panginoon, huwag ka magturo. Pero may iba dyan, pasok ang pasok, kung magtuturo eh. Marami. Oo. Kasi nga may sweldo tayo, Marami. di ba? At sila mismo nag-ano. Ito na babagitin ko Huwag siya. niyong tatawagin ko ng pastor ako. Tawag ka ng pastor. Kilala mo yata itong pastor ito, yung Abelito Palo Mata eh. Kilala mo ito, tagal Commonwealth eh. Matagal na yung pastor yan. Kilala mo yan eh. Kilala mo raw eh. Hindi, minsan iniisip ko yung mga pangalan itong binabanggit eh. Abelito Palo Mata. Nakuuwi sa impyerno eh. Or mata. Kung nakita ko lang turo-turo yun eh. Di, with all likelihood, yung talagang yung kasalanan ni Nana Minigil, parang secondary lang yung eating of the fruit. Pero ang pinaka-main talaga is yung rebellion na yes. Kasi baka during those times, dadalawa lang silang magkasama, Adam and Eve. Sino papakinggan niya yung ahas? Kaya hindi siya kinausap ng ahas. Kasi alam ng ahas, ang kinausap ng Diyos, si Si Adan, Adan. hindi si Eva. Tsaka may authority yung binigay ng Diyos kay Adan. Tsaka magalang yung ahas. Pag kinausap ko ito, parang binabastos ko ang Diyos. Sabihin, mahina ang babae. Oo, si Eva ang kinausap niya. Ha? Oo. Ibig sabihin, mga babae, mahina. Alam mo yung relasyon. Basta na eh. Hindi, yung katangahan, ang ibig sabihin, hindi niya alam kasi kung ano yung kung ano yung nakapaloob eh, doon sa covenant. Paano na sinabi lang ni Adan, huwag kong kainin yung bunga niya na yung bunga. Hanggang doon lang. Narinig ni Satanas yun. Ha? Narinig na yun. So, Oo, narinig yun kasi yung sinabi eh. very improper na sabihin na sin of disobedience. Bakit ang tinira niya si Adan? Si Eva?
Pag disobedience ang sinasabi natin, always may law. Okay? Mayroong rule. Okay? So kung nag-break mo ito, kung guilty ka, yun ang disobedience. Okay? Para koe. Hindi ako nagkakamali sa Greek, para koe. Okay? Hindi mo sinunod. Dito nga sa, hindi nga ito batas. You shall not eat It is from the stipulation ng covenant. Okay? napapaloob. Ang naging kasalanan yun. Alin? Yun. Yung ginawa nila. Yung rebellion nga. Pero ang tawag niya, rebellion. Yung kasalanan pa rin yun. Bakit So, si- maraming Bakit si Eva ang tinarget na? O yun, ba't siya Ba't si Eva? Mas mahina si Eva. Ay na ba? O si ano? Hindi, kasi wala si, Tapos, wala siyang authority o si ano, over. o si Adan ang may nasa babae. Kasi hindi ka alam usapan eh, hindi iba eh. Siguro si Eva, kasi hindi naman siya yung talagang kinausap ng Diyos, out siya doon sa akin, parang wala kasi ang Kaya alam niya kapag sabihin ni Eva, ay huwag na tayo tumatabi sa akin, mamaya gabi ka ba? Kaya kakain ko na. Kaya, Alam mo ba nasa isip ko yan? Yung nabahin ka sa tinatanong mo, buhay kasi yun. para bagang kulang pa eh. Pero kung sa Bible, Kumbaga may hawak siyang bunga. pero kung sa Bible, Huwag kang kakainin! Mayas ka. Kung gusto mo akong tabihan. pero sa totoo lang, May kanta pang ganun eh. sa totoo lang, Pastor, sa Bible talaga na-indicate na accept them as your weaker partner. Kaya maging gentle daw ang Oh, yeah. lalaki sa babae because they are your weaker partner. Very specific ang Bible dyan. Kaya nga sabi ko, totoo. Weaker vessel. Wow. Weaker vessel. Doon nga, dahil nga doon sa nangyari kay Eva. Magpatunay na talagang weaker. Oo. Ibig sabihin, hindi naman original. Ang job, magaling mong bola. Pinapagina ng gano'n, ang job, magaling mong bola, magaling magnasa ng isip. Ayun ang talagang trabaho niya. O kaya, nabuha sa iba eh. Oo, yun ang talagang trabaho Kaya niya. kakaiba na. Ginamit ng diablo ang mata. Tatabi mo mamaya gabi. Okay, ginamit ng diablo Kaya ang hindi siya nakatawid. Masarap yung... Masarap yan. Masarap yung paningin niya kasi. Masarap sa paningin. Magiging Diyos ka rin, gayahin niya. Magiging ganun ka rin. Parang... mga ano Yung enticing powers ng diablo na doon. Sinakita niya si Eva. Okay? Alam niya, gagamitin din ni Eva sa asawa niya. Kasi wala siya alam doon sa kapatid. Kaya dapat Talagang magkakasala yon. Hindi kasama siya sa covenant. Hindi pa siya, wala pa siya noon. Magindi. Dapat na ituro palagay ko ni Pastor yung covenant. Dapat alam din niyo yung So covenant. sa rin, Okay. pakikinig ako. So, Hindi kasi yung naging kuminan. Ang dami ko. Matindi ang Covenant. Matindi ang covenant. Matindi. Ang dami ko, ang dami ko. Mas malala yun. Kumbaga sa batas, yung mga sinasabi Kaya sa application na, sa application. bawal, pambarangay. Oo. Pero yung covenant, ED. yung constitution Covenant. or Bible, yun ang source ng lahat-lahat ng kautusan. Maski sa barangay, maski sa gobyerno, maski sa justice department, maski sa legal department, maski saan, yun pa rin ang dapat masunod yung Bible. The Constitution. So, nung araw, wala pang law, wala pang Bible. Covenant ang umiiral na usapin. And then, ang ginagamit ng Panginoon, always, meron siyang representative principle. Okay? Representative principle. For example, si God. Always si God ang kaharap. Ang nangyayari, Jesus rin. Meron pa natin na magre-represent. Halimbawa, sa tao, sa katauhan, si Adan. Okay. Sa Israel, sino? Moses. Moses. Okay. Meron pa rin Okay. Sina Abraham. Okay. Puro mga representative na yan, yung mga panahon na yun. And then, makikita mo na i-evolve yung contents nung covenant. Okay? Depende sa nangyayari at nagaganap. Okay? Nung una, ang simple-simple lang, huwag kang kakain. Oo, yun lang. Kasi wala namang ibang magiging source ng pagre-rebelde. Okay?
ay nagrebelde. Okay? So magkakaroon ng additions dun sa stipulation ng Panginoon. Magiging akala mo mas mahigpit. Pero yun din yun. Nilagyan lang ng, kumbaga, mga provisions na mas madaling makikita kung sino ang ka-stipulation niya. Kaya along the way, nakikilala mo ang kasalanan kasi palala ng palala eh. Palala. Tsaka makita namin tao. Kaya makikita mo sa Deuteronomy, makikita mo, meron na mga malilinaw sa Leviticus para sa para sa religious life nila. Okay? Sa Deuteronomy, yung social life, lahat yun. Doon mo nakilala. Naka-cover doon yung covenant. Kasi mas malala na ang mga ginagawa ng mga tao. Tsaka matigas na yung tao doon, matakay mo si Moises. Ilan yun, 600 na los na ginawa niya. Tapos meron pang problema na na dapat nating makita sa mga ganong mga covenant. Ipinapaalam sa yun, sa Israel. Meron silang panahon, meron mga day na kung saan talaga tatawagin lahat. Tapos, sinasabi kung ano yung covenant, pinare-remind. Okay? Ina-announce lahat. Ito, sinasabi ng Panginoon, ganyan. Okay? Sa lahat ng Israelita. Nagsasagot pa nga sila ng amen eh. Para magkaroon ng... Yes, oo. Tapos, ang nangyayari, sira ulo Israel eh. Ang tigas ng ulo. Matigas na yun. Okay? Talagang ika nga hindi matuto. So, ano ginagawa? Ang Panginoon, through the prophets, mga propeta, okay, inuulit ng mga propeta sa Israel kung ano yung mangyayari base sa covenant. Dahil sa So, ang pinagbabasihan nila na iniisip ng marami, hula for telling, may basihan yun, hindi basta-basta hula yun. Akala mo, yung mga prophet, may kapangyarihan magsalita, basta-basta. Hindi, may pinagbabasihan yun. Yun yung covenant. Okay? So pag nakita ng mga prophet na ganyan na ang mga tao, mas marami din sila ulo, okay, pinapaalala ng Diyos sa kanya. Sabihin mo ito sa kanila. So sinasabi ng mga propeta yun, ina-announce ulit. Okay? Kumbaga inilalagay ulit sa kanilang pag-iisip yung usapin na binitawan ng Panginoon. Kaya pinaliwanag. Pero may kasama ng warning. Gawin niyo pa uli, Parusa. okay, then itong mga bagay na ito ang magaganap. May Kaya- kaparusahan. Kaya Kasama rin sa covenant. foretelling at saka foretelling. Diba? Sa kanila. Oo. Okay? Pero hindi Oo, foretelling. tapos eh. Okay? For. Base doon sa naging covenant. F-O-R-E. Okay? Foretelling. Yes, oo. So may basihan yun, hindi hula yun, na basta-basta lang hula. Okay? Wala pa si Madam Auling doon. Yung panahon na yun. Wala pa. Doon sa Deuteronomy 28, yun na, makikita Ah, nila. stipulation. O yun, yung stipulation. Ay, matitindi yung stipulation na yun. Oo, dami. Okay? Grabe ang stipulation doon. Magkakaroon ka ng sakit na talagang maggagaroon sa iyo hanggang mamatay ka. Mamumuti ang balat mo. Ang mga anak mo, hindi mo papakinabangan. Ang magiging amo niyan, mga inchik. Oo, aalipinin sila. Okay? Nandun lahat yun, yung mga covenant. So yun ang alam ng Israel. Alam ng Israel yun. Okay? Parang yung 600 laws, para ano na lang yun, parang provision of stipulation na lang yun. Ano, yung law naman, iba naman. May purpose din iba ang Panginoon doon. Lahat ng law. Kaya 615, 614, 13. o 13, yun ay para ipakilala ni God kung sino siya Yes. sa Israel. Para makilala nyo. Ayaw ko ito. Ang Diyos. Ayaw ko ito. Matigas ang mga Israel, matigas mo, 600 plus yun. Huwag kayo papatay. O di ayaw ng Panginoong mamamatay tao ang mga tao. Okay? Pero mali pa rin eh. So, ginawa ng Panginoon, ng nagtatawang tao, hindi pagpatay mismo yun. Pagka ikaw ay nagagalit sa kapwa, Pinatay mo na siya. mamamatay tao pa. Oo. Okay? So, hindi mas mabigat yun. Yun talaga ang intention originally sa Old Testament. Okay? Para malaman ng Israel, ganun ang Diyos.
Inisip mo pa lang, Okay. ginawa mo na. Sa Diyos pala ay bawal yun. Ayaw pala ng Diyos yun. Ito pala ang gusto ng Panginoon. Then, iaayos nila yung kanilang mga kilos, yung kanilang galaw, ayon dun sa pagkilanlan nila sa Panginoon, sa Diyos. Okay? So, ganun po dapat ang ating treatment sa Bible itself. At ang pagbabasa natin, ganun din. Huwag yung hula-hula. Yes. Eh, din, ang daming nanguhula eh. Ang dami ng prophecy mo eh. Ang tawag naman doon. Yung mga ganun, sabi sa akin ng Diyos, kinausap ako, yung mga ganun. Mga bulasas ka eh. Hindi kita ko eh. Oo. Nakakita Meron ganyan, meron. Yung online na gano'n. Ewan ko kung nakarating din sa Maynila, ay sa Baguio yun. Maynila, merong School of Prophets. Pero na Oo, meron. Oo. Ay, bala na naman. Tapos tuturuan ka pa eh. Kung paano mag-prophesy. Ganyan. Dapat nga pinapatay yung mga... School of Prophet. Dati binabato yung mga yun. Ay, Pag hindi nagkatotoo yung sinabi niya. sige, sabihin gano'n nung ano. Meron ba talaga yun? Mag-practice tayo. Bride of Christ kung tawagin yung lugar, yung ano na yun. Saan yung mga? Yung grupo. Hindi, grupo yun. Marami sila, Bride of Christ. Ang ano nila, prophecy. Nagtuturo sila kung paano mag-prophecy eh. Tapos pagka ano, turo. Yan ang konti. Sige, you get your partners. May partner kayo, dalawa kayo. Hindi, mag-prophesy ka dyan. Yung isa naman mag-prophesy dito, ganyan. Sabi ng isang nakalala ko, na matanda, ano niya, mali eh. Ito ang aking sinasabi sa iyo. Ito ang turo ng Panginoon. Kapag ikaw ay naihina, ibig sabihin, tapos na yung pagkatahi mo. Ayos! Kaya naman si mga kalokohan nila. Okay. Tingnan mo. Ayos! Tingnan mo. Pagka naihi ka na, nagtingog ka, tapos na. Sabi ng matanda, kasi itong isa yung partner niya, mga wala daw, yung tanda na. O di na prophecy. Pag naihi ka na, sinasabi ito, tinuturo ito ng Panginoon. Ibig sabihin, tapos ka nang kumain. Ayos! Tinulaan yung panganganak yung partner niya, matanda na. Tanda na. Yung mga prophecy mo na, in 3 months, in 3 years. Kasi talagit niya, gaya yun niya. Ay, nako. Yun ang school of prophecy. Yung isa, yung prophecy ng isa, magkakatotoo pa yun, pagtapos ka Ano yun na? Bride of Christ. Subukan mo, mag-aral ka, subukan mo. Pagka gano'n, so, tingnan mo, totoo. Totoo. Pag naihi ka na, tapos hindi tayo. O, lalabas. Propesya na muna. Ayos! Pero gustong-gusto nila, no? Ano? Oo. May sticker pa yung mga yan sa mga sasakyan eh, Tayo, Bride of Christ. ano yung tayo pala yun? Well, nakita ko na yung sticker sa sasakyan. Nakita ko sa Manila, meron marami. Bride of Christ. Bride of Christ sila. Baka nasa nalito ko yun, maraming tao eh. Mga sila ng mga Sergey, meron silang ministry doon sa Hong Kong, yung mga gano'n. tama na. Ay, matagal na. Tagal na. Hindi pa ako nagpapasko, meron namang gano'n. Kasi anong ulo yun? Lumalagong pa yun. Di pa. Yan naman natin sa ating gobyerno. Kasi ang pinaka-Bible naman natin ng gobyerno is yung Constitution. Ito naman yung mga senador na bendalo, natatawa ko doon eh. Ito po. Bendalo, sabi niya. Nag-aaral ng... Lalo kay Barcolita. Ay, marunong sa Barcolita, alam niya. Pero yung Marunong si sinabi niya, Barcolita. hindi sinabi niya with beneficiary, sumunod natin. Hindi ka na nag-ibig May nakausap ko na estudyante ng law. Saan ba siya? Lasal yata. Lasal. Hindi magagaling din mga taga-Lasal. Pero, halos lahat sila ng mga students ng law. Ay, hindi, dito pala. Dito ko na kasabay. Kung kaya ko lumabas. Yung maliliit na mga bus. Diyan ko na kasabay. COVID. Ha? From COVID.
Oo, yung papuntang pa gano'n. Ay, dami niyang libro. Ay, kung magaling kong estudyante. Ano bang course mo? Law. Ganyan. Marami kang masasabi tungkol sa nangyayari ngayon sa pamahalaan. Sabi ko, isa lang po masasabi namin, kami po mga students dito ng law. Sa lahat ng mga congressman, ba't pumuputok to? Pag lumamig na kasi nagaganon yung bakal niya. Oo nga. So ano masasabi mo? Sabi ko gano'n sa mga congressman ngayon, senator. Wala si Marcoleta lang po umatino. Siya lang mukhang talagang abogado. Siya lang kasi yung alam niya yung batas, na tinatayo niya yung batas, hindi yung nilalaro ng batas. Karamihan sa mga senador, action, walang alam sa batas na sabi. Wala naman talaga. Sa PNP, wala naman yata ang batas dyan na pinag-aaralan. Okay? Baka mas marami pa akong nakuhang law eh. Kasi ilang 4 semesters kami ng law. Hanggang corporate law. May constitution pa. Lowan lang nakuha ko. Law 1, 2, 3, 4 kami. Sa matters, business ko, ano sa'yo, taxation. Oo, marami. Pati yung corporation law. Kaya marami yung kalukulong na eh. Ayun. Marami yung kalukulong. Okay. Storya. So, ganun po Advice. siguro maglagay tayo ng review doon sa sinasabi natin na yung transference of sin. Oh, yeah. Okay. Okay, John 17 verse 2. Since thou hast given him power over all flesh, so that he might give eternal life to all whom thou hast given him. So ano ibibigay ng Panginoon? Dito si Jesus. Si Jesus Christ ang nag-recite itong prayer na ito. Pagka sinabing John 17, prayer of Jesus Christ. Okay? Huwag nyo gagamitin yung Matthew chapter 6. Diyan 7. Diyan yan. Okay. Yung prayer? Yung prayer, Seven. chapter 6 yun. 6 o 6. Matthew chapter 6. Oh. Hindi yun ang prayer ni Jesus Christ. Ang prayer ni Jesus Christ, itong sinasabi dito sa John 17. Oo. Sa tao Yun ang yung prayer niya. Sa tao yung 6. Yun yung sa prayer. Oo. Yung prayer mismo. Ang sabi dito sa Our Father. Oo. Our Ano Father. yung nature ng prayer? Oo, nature ng prayer sa 6. Yung karakter ng prayer dapat. Okay. Sa Matthew 6. Okay. So, ang sabi dito, Thou was given him power over all flesh, so that he might give eternal life to all whom thou was given him. Okay. Ang sabi dito, given him power over all flesh. Diba? Para saan yung power na yun? Sabi dun sa second phrase, so that he might give eternal life. To all. To all whom Hindi, anong ibigay? That was given. Ano ibigay? Eternal life. All. Hindi yung possibility of salvation. Oo. Okay? Hindi yung kung ano pa man ang binigay. Kundi, ang ibinigay niya mismo is eternal life. Life after death. Yun yung life after death. At hindi lang yun. Pagka nakita mo ang mga wordings ng mga Greek dito, yung eternal life, hindi lang yung after this life. Even here, sa buhay na ito, mai-enjoy mo yung life na yun. Ano sabi sa John 10:10? I have given you life To the full In heaven in you. and have it to the fullest. Yun ang eternal life sa mga Hebrew. Okay? Yung namumuhay ka pa lang dito, buhay na You are enjoying life. enjoyment. Kasi maraming patay. Yun ang enjoyment. At yung palagi mo yung yung pangalan ng sabon. Ang problema ngayon, parang yung life dito, hindi mo naiibig pag walang pera. O yun ang Yun problema. ang problema ngayon, yung understanding ngayon. Tsaka tayo, halimbawa tayo. So, nakabase rin sa temporal, di ba? Yung enjoyment. Hindi joy ang tawag doon. Pagka ikaw ay nakadepende lang sa mga bagay-bagay, material things, happiness lang yun. Happiness. Pagka umabot sa'yo, happy ka. Oo. Okay? Wala na. Pero hindi yung joy.
Because yung joy, maski wala ka, meron kang kaganahan. Tsaka lagi may kasama yan, Joy. In. Joy. Always plano. Oo. Okay? So, ang sabi ni Jesus Christ, so that He may give eternal life. So, ibinibigay. So, walang pwede na humingi. Walang pwede na makapag-produce ng eternal life for himself. Makabili. Wala. Kung sa pala. Okay? Ibinibigay lang talaga. Okay? So, pagka sinabi kong ibinibigay, you cannot work for that. Dapat ang yun ang makita natin. Okay? You cannot earn eternal life. Wala. Pero, pwedeng mapasayo. Sa iyo talaga. Oh. Okay? Kung gusto. Kung ikaw ay kasama dun sa elect. Okay? Hindi mo alam yun kung kailan yun. Hindi mo alam kung meron ka na talaga ngayon. Hindi. Ang mangyayari lang, ano sabi ng Panginoon? Yung tree na ang pinoproduce ay mga bad fruit, ano sabi? Pinapatay. Pinapatay. Tsaka mahirap yung eternal. Pero yung tree na talagang maayos, tinatanim. Tinitrim. Tinitrim, pinuprun, yung mga ganon, inaalagaan. Pero So, Pastor, ibig sabihin, masakit din yun. Pastor, mahirap yung eternal life na yan pag ibinigay ka agad. Bakit? Nandun yung sa pagpunta ko ng expressway, eternal life cemetery. Mahirap yun, kaya huwag mo na ibibigay yan. Ibig sabihin ka agad, no? Kaya pala sinabi sa word, wala nang power sa iyo ang pangalawang kamatayan. Yun pala yun. Yun talaga ibig sabihin nun. Para Eh, meron ka kasi eternal life. Eh, Eh, meron kang lupa ron. So, ito, may kagalakan siya ngayon. Pateka kayo mo dyan. Scott, So, kaya nga ang ano natin, explain theology natin. ano yung link ng eternal eh? Ano ang link eternal ha? Sinabi ni Jesus sa'yo. Ayun kwan, walang eternal daw eh. Kulasis eh, ayaw news kulasis eh. Ay, Ayaw news. huwag na natin, ano yun, tinatanong mga Ayaw na. nila. Basta ba't hindi ka nagtuturo ng mga false na mga teaching? eh, huwag mo ituro yun. Huwag mo na, ituturo mo ba? Itinuro mo na eh. Ano siya nagtuturo dati? Eh, pinapractice nyo nga, tinuturo nila, ituturo ko pa. Yan. Ang dapat ituro kung ano yung tama. Diba? So, tayo, whether it does not matter whether you believe or not. Oh. It does not matter. Yes. We are already in possession of eternal life. Biruin mo, magtaka ka. Okay? Kung bakit siya may eternal life. Hindi kasi ngayon yung kung Magtaka ka na. pag na-born again ka na, Jesus reigns in you. Yung Jesus reigns in you, yung katangian ni Jesus, na isa sa buhay mo na din. Kasi meron ka Kasi ng Holy spirit Spirit. sa Espiritu eh. Oo, may Holy Spirit ka na. Okay? So, oras na nakikita mo na ikaw ay may pagbabago, Oo. isang sign Amen. na ikaw ay talagang pupunta ng langit. Ritnong gratay. Pero ang merit talagang hindi sa'yo. Ritnong gratay. Yes, yung merit talaga wala. Kay God ang merit lahat. Yes, lahat. Wala tayo. Kaya dapat mapuno tayo ng gratitude, dapat mapuno tayo ng thanksgiving. At hindi lang yun, yung actions natin, yung thoughts natin, yung words natin, it should give glory to God. All the time, 24/7. At kahit ano pa ang kalalagayan mo, you must always have that. Yun ang isa sign Eternal. na ikaw ay talagang may eternal life. Amen. Alam mo talaga, conscious ka about that. Amen ah. Okay? Ano, papastor ka na. Eternal garden eh. Guardian naman yun. Eternal garden. Pope na yan, Cemetery naman Pope. yun. Cemetery. So ano sabi dito? It was given. Okay? It was not Hindi asked. mo inaccept yan. Binibigay ba na binibigay? Ha? Binibigay na nga kaloob.
Ako binigyan ako yan. Ilan lote yung sa'yo? Hindi, pinili ka eternal life doon sa Gatungan. Yung ask and it shall be given. Ano Dalawa na sabi punta na ng eternal life eh. Ha? ask and it shall be given. What should you ask? What should you ask for? Ask ko yun. Ano sabi sa Matthew? Kasi nga yan ang kinokontext ng ibang kilala kong baptist. Oh. Salvation daw, inihingi mo. Oh. Kaya sabi ko, bakit ganon? I-green na grant sa atin yan. Binibigay lang yun. Hindi mo nga hinihingi, hindi mo nga alam. Nasa sa'yo na eh. Amen. Di ba? Paano mo naman yun? Ramdam mo naman yun sa katawan mo, sa sarili mo eh. Mararamdaman mo yan. Ako sa akin, ang problema, nararamdaman ko. Sa'yo. Hindi yun sa kasal. Context lang naman. Iba siya Ito may eternal life. Sa Gatungan. Pero galing nga eh. Amen. Kasi well known siya. Ask it shall be given, shall be open. Okay. Meron pa, Sana ka, pero pagka nag-iisa ka lang at Meron naisip pa. mo, iiyak ka sa Panginoon. Life, John 14. Okay? talaga, life point. So, that you might live eternal life to all. Pero tinan mo to, kanino niya ibibigay ng eternal life? Sa akin. Huwag sa atin, tinan mo sa Bible. Ano sabi sa Bible? Ano ang sabi sa Bible? 17 verse 2, to all whom thou hast given Him. So, ano lang ang binigay ni Ama? Ni Kristo. Yun lang. Si Kristo Jesus mismo, walang pwedeng idagdag. Maski isa, hindi siya pwedeng magdagdag. At hindi rin siya pwedeng magbawas. Yes. Tsaka, yung iba kasi yung tayo niya, yung eternal life, future yun, yung millennial kingdom yun, darating dito yun. Yun ang iba eh. Oo, yun ang eternal life na kanila eh. Eternal life is not only future, it is also present. Oh, yun nga yung Jesus reigns in you. Yun nga. Kagaya ng, you are already saved, but you are still being saved. Oo. Oh. And you will be Pareho saved. lang yun. Fulfillment. Okay? Play on words lang kung ginagawa ko ng Jesus reigns in you. Okay? Well, the everlasting life, in the future, millennial kingdom, hindi nga umayto ka rin. So, iba pa yun eh, no? Iba pa yung... Yun ang tayo niya. I see. Millennial kingdom. Ano ba yung millennial? Ibig sabihin Sa 1,000 eh. Ecclesiastes, ay sa Yun daw. 1,000, di ba? Oo. Millennial. Yun yung future that Siguro kaya tumasa yung si Richard na Ito, millennial Christian. i-connect natin. Kasi meron na banggit. Kasi kanina, nag-ikwento si Miguel na yung mga napunta sa impyerno, hindi permanent, hindi eternal. Merong time frame lang yun, konti lang. Sino may sabi ng pastor? Bakit alam niya? O, sige no, mamang tirahin mo. Hindi permanent yung ganong stay niya sa impyerno. Kasi ang love, si God, love, God of love. So out of His love, aalisin niya rin yung mga tao na yun. Di ba? So siguro dun sa, kasama dun sa iniisip na yun ng millennial, Ganon din parallelism niya, yung Oo, ganon yung parallel niya. Paano yung eternal life? Paano yung, sabi ko kasi, paano yung eternal life? Kung eternal life, paano yung hell na hindi eternal? So, in-interpret yung everlasting life na millennial kingdom in the future. o baka yun nga, Yun yung equal na yung millennial parallel niya, niya. Oo. millennial is equivalent to 1,000 years Yes, yes. na suffering, pero tatanggalin ng Panginoon. Okay? From eternal damnation. Oo raw yung sabi ng mga iba. Ganon. Siguro connected yan dun sa sinasabing millennial kingdom. Corrected ko. Na ang gagamitin ng Panginoon yung kanyang love para yung mga nandoon sa Para impyerno ma-restore yun. tanggalin. Tapos yung nasa imperno, at na-correction na, saka yung nasa millennial kingdom, magsasama, tapos buksan Wrong yun, ano? buksan yung heavenly Doon gates. sa 1 Peter chapter 3, 18 to 21 na doon nangyayari. Ano sabi? Na bagamat siya pinuntahan niya ang mga makasalanan sa kaluluwa Sa ng impyerno. panahon ng Yahweh. So ang paniniwala mo, Sa maski kulungan. nasa impyerno na, pwede Pwede pang pang masave. Para masave. Diyos siya, wala tayong bago, makasalanan, Diyos siya. Dapat Ayon sa ang Bible, ginamit, temporal, hindi lang sa Bible natin talaga Oo yan. nga eh. Sana. Ano First din Peter. Temporal tayo. Kaya ano na, eternal tanungin temporal din tayo. natin. Okay, tanungin din natin.
kung yun ang tayo nila, nag-preach si Jesus Christ sa mga taong sa impyerno, ano ang dahilan at ano ang pinipreach? Anong pinipreach Sige, niya? maligtas kayo, Noel. So, maski na sa impyerno na ililigtas. Okay, ganun. May ganun ba? Ayon sa Bible, interpretation. Alam mo, yun ang problema ng nasa eternal garden. Or it is appointed for man. Kulang. Oh, malawak yun. Interpretation din yan. Malawak yan. Oo. Okay. Pastor, maganda na yan. no? Kasi mga kalmo na ikaw. Meron siyang nire-recite. Ano? Nung namatay si Kristo, yung 3 days na sila ang bumaba siya. Hindi masyadong malinaw. Oo nga. Okay. Meron kang masasabi matumatay na problematic yung verse na yun. Yung sa Peter? Oo. Yung nagpunta siya sa impyerno. Oo. Okay. Bakit siya pupunta? In the first place, bakit siya pupunta? Hell ba talaga yung ginamit doon? Prison ang alam ko doon, Pastor. Merong prison may hell. May Oo. sa Bahili. Okay. So, mas maraming gumagamit ng hell. Saka bakit siya pupunta ron? Yun yan, Omnipresent siya. sabi ko. Bakit siya pupunta sa impyerno? Omnipresent naman. Paano niya na-counter yung mas maliwanag yung Siyang hari dun eh. Di ba? Ibig Bakit sabihin- siya pupunta? Ibig sabihin, Kailangan kasi kay God, He is wise God, meron siyang purpose dapat. Na ibig maayos, sabihin, may malinaw. problema doon yung sukulat doon. Pinag-aralan ko yung Pastor, yung sumunod doon kasi ang ginamit niyang duktong noon is all about Noah and salvation Oo, during their time. Yung mga kalwa ng panahon ni Noah, nangangaral siya. Kaya tinignan ko kung ano yung pwedeng interpretation noon na hindi siya kukontra doon sa sinasabi niya sa ibang At verses. saka magkaduktong. Magkaduktong. Dapat. Kaya nga, ang nangyari noon, kasi nung panahon nila Noah, di ba, ang pinatapik niya doon is nung panahon pa lang nila Noah, may naligtas na. Oo. Kasi yun ang pinapakita niya. At yung binalikan niyang prison doon, o binalikan niyang hell, nung panahon nung malalayong kasalanan sa mundo na hinugasan nga ng Diyos. Oo. Kaya nga sabi ko, noon pa lang, meron ng kaligtasan sa panahon pa lang ni Noah. Meron naman. Hindi yung sinasabi nila na si Jesus Christ pumunta pa sa impyerno. Yun. Nag-proclaim. Kaya sabi ko, hindi naglalarawan lang yan na nung unang panahon pa lang may kaligtasan na. Kasi yun ang tanong. Kumbaga, right division of the word. Dapat. Kasi nga- right handling of Yung the iba nga, Nineveh, si Jonah, 3D sa belly. Yung Kasi ang tinatapik ng iba patungkol dyan, may kaligtasan na noon pa ba? Nung wala pa si Jesus, may kaligtasan na ba? Kaya nga sabi ko, yun yung paliwanag na noong unang panahon pa lang, nung hinugasan pa lang ang mundo sa pagiging malalang kasalanan, may kaligtasan na talaga. At paraan yun na Jesus na pinakilala niya, na noon pa lang nandun na siya. Meron naman talaga. Kaya nga sabi Wala naman din na, meron kaligtasan din. hindi yung iba kasi, yun ang hindi nila masagot kasi hinihiwalay nila ang Old Testament sa Yun. New Testament. Hindi, pati din yung verse na yun na magkasunod. Pinagkakahiwalay nila. Pinaghihiwalay nila kaya sabi ko, Diretso mo, Ang nilang iniisip, diretso mo hanggang 21. pumunta lang siya sa 22. I-interpret na natin ng maigi. Para maganda. Sige nga, interpret yun. Sige, pag-aralan ko palalo. Okay. Medyo kulang ako ngayon. Ito na tayo sa... Di ba, balikan natin, puntahan natin yung bagay. During the flood time, kay Noah, during the flood. Oh. Ano pa ang dahilan, di ba? Wala naman siya Lahat ginagawa. bigay lang. Lahat tumigil Kasi na. Ang tanging yung pamilya ni Noah lang ang nakita ng tipang Maraming interpretation dito. Kasi marami kalwa doon naligtas. Tapos pinapasok mo sila doon sa mismong ark. At ang Diyos ang nagsarado Kung niya. Dubai, Nagsarado. Sabihin, wala nang pwede lumabas, wala nang pwede Chapter 2. pumasok pa. Okay? So, ano yung sumunod na ano? Okay. Mula na. Taasan mo ang ang pinanggalingan. Kaya, yung profesyon na sa banda yun. Ayun, dati ko, hindi ko magaling. First Peter chapter 3, verse 18 to 21 yan. Kung ano ko sa kalin nito. Chapter 3, verse 18. Okay, basahin mo ha. Sabi niya ito. Pahini pa siya. Sige yan. 18? Oo, 18 to 21 yan. Okay. Pahini. For Christ also suffered once for the sins, just for the unjust, that he might bring us to God, being Jesus Christ suffered. in the flesh, but made alive by the Spirit. By being alive by the Spirit, ha? Sino si Jesus Christ? First Peter. By whom, sabi niya, also he went and preached to the Spirit Yun. into prison. Ay, in prison.
In prison. By whom he, by whom he. Teka muna, ano ba yan? NIV yan, ano? Hindi, King James Version dito na. King James, so prison. Gideon. King James. Pero patay siya doon. O yan. King James Version ito na ano. Sa iyo. NIV. Hindi. NIV. Pero pala yan. Prison yan. Prison din. By whom he went, kung tingnan natin sa 18, Peter is talking about our Lord Jesus Christ. Sa 19, by whom he also, that He he, went to prison. Christ. Si Christ ito, yun. He went to prison, di ba? By whom he went and preached to the spirits in prison. Sabi yun yun. Saan ang prison na ito? Yan ang natin. Yan. Now, kung titignan mo ang syntax, baba ka, who formerly were disobedient. Sinong mga disobedient? Sinong mga ito? When once the divine long-suffering waited in the days of Noah. Sa panahon nito, mga Okay. tao. While the ark was being prepared, in which a few, that is 8 souls, were saved through waters. Okay. Paano natin i-interpret to? Ayun. Akin na. Sabi na, Ayan, Kapigan mo na. Hindi, sa akin, ganito ang interpretation ko rito. Ito sa akin. Ito po, pinatungkulan na sa panahon ni Noah. That during the time of Noah, the Spirit of Christ was upon Noah, Yes. preaching. Yes. But Oo. no one ever believed. Yes. Yun ang maganda. Kasi wala nag-preach Mas tayo yun. Kaya ngayong sabi dito ng prison para sa akin is yung mundo ito na punong-puno ng kasalanan. Yung mga tao nung araw. Lumang Yung sa panahon ni Noah. So, timbagat ni Douglas, teka. Sa balit. Tapos yung salvation yan, Douglas. yung salvation yan, heaven o yung ark lang? Yung ark. Tama. Yung Diba? preservation nila yun. So yun yun. Preservation. Yung mga panahon na yun. physical. Okay? Physical salvation. Hindi natin pwede na heaven. Oo. Yung salvation na yun. Okay? Kasi ang iniisip natin kung New Testament, heavenly eh. Ang magyayari. Ang salvation dito, saved from the flood Preservation. through the ark. Safe from punishment yan eh. Safe from punishment. Basta Kasi pwede naman punishment yun. may isa mang verse yan. Hindi ko nga alam Bakit yan? Kaya lang nandun na yung, ano po, yung sinilatan ko eh. Sa 21 kasi, Dalawa yan eh, tsaka Matthew 12:40, nandiyan yan. 3. Okay. sa 21 kasi, dinugtong niya dito, and this water symbolizes baptism that now saves you also. Kinumpara niya sa baptism natin, yung pagbukas din ng Diyos sa mundo noon, sa kasalanan, gayon din yung pagkabautismo natin. Not the removal of dirt from the body, but the pledge of a good conscience toward God. Yung mabuting Isipan. kaisipan natin sa Sinner's prayer. Through the resurrection of Jesus Christ. Through Jesus At through Christ. Jesus Christ din. Kaya nga sabi ko, siya lang talaga ang means, walang ibang means. So, paano ngayon ang ano? Paano ngayon? Anti-type. Anti-type. Sabi ni Pastor Douglas, pumunta raw siya sa impyerno para daw, kaya sabi ko, Hindi hindi. ba kasi prison? Ano, in hell, yung ano, yung iba, he went down to hell. Kasi meron pa yan dyan sa... Sige. Nandala kasi yung ano yung... Went down to the spirits in Yung prison. 19 ang gusto ko makita ng maigi natin dito. He went to preaching. After being made alive, Yan. after being made alive, Si Kristo yan. okay, kailan yun? You made alive. Was it post-cross experience? Oh, yun na. O yung pinanganak siya bilang Emmanuel? Okay? After being made alive, you went and made proclamation to the imprisoned spirits. Kasi may After he was put to death, sabi dito, after he was put to Basta death. meron din kasi dyan mga nagpiprisa na May cross. Pero tumatay sa yun na rin yun, after being made alive. So, namatay na siya. Namatay Diba? Namatay siya. Pero, binuhay siya ulit. Yung nga ito yung sabi nila, nung nabuhay daw siya, bago siya mag-ascend, ito raw ang ginawa niya. Nag-preach daw siya sa impyerno. Yun yan, Kaya sabi ko, sinasabi, mali. diba? Oh, meron. Right, sabi nila, sa mga Baptist. Hindi, yung mga Lutheran. Pumunta siya sa impyerno kaso claim lamang na siya ay victorious.
Dapat it's the reason is like going down there. Magyayabang, no? Punta lang doon para magyabang. Yung meron kalungkot yun, Yun yung sinasabi ko na ano yung nangyari sa time camp na hindi naman siya natulog lang doon sa home. Yung nangyari nga, was just critical. 3 days, Probably 3 nights. pinaka-critical. Oo, 3 days and 3 nights, di ba? Ngayon, kung mas paano nyo, Pastor, mas pinalahan ko yun. Kasi yun ang pinaka-critical na hindi masyadong followers. Oo, sabi na bumawa niya. Pero what day, ano talaga yung pinaka-purpose niya doon para pag-request Bakit siya pupunta? In the first place, bakit siya pupunta ron? Kung ganun ang interpretation mo, bakit ba, di ba? Bakit ba? Yun nga eh, bakit pupunta? Siya nga ang nagparusa sa kanilang nagpunta doon. Diba? Magbibiro pa siya. Di ba, biniro ko nga, ano siya, parang manunugso. Oo nga, parang Buti nga. Buti nga. parang naging teaser to yung Diyos, naging maglulowar Diyos na Okay. Pwede. So parang ang hirap i-galapin. sa ganun, sa mali. Reconcile. Yung mga ganon. Oh. Hindi naman reconcile, kundi tignan kung ano yung talagang mismo. Hindi ba, ano mo niya, may mga support. Pero, pwede pupunta siya kung gusto niya. Hindi, mga Siya ang hari ng impyerno Oo, eh. siya. Okay. Walang problema. Ayos siya ng impyerno. Wala Pwede problema ron. Oo. Okay. Kung talagang yun ay literal na impyerno. Ang problema pa rito, ito. Gawa na ba ang impyerno? gawa. Yan. Pero wala pang laman yun. Pwede natin itanong yan, Pastor, doon sa nakausap yun na gumawa ng Ekerman. At saka di ba, ang impyerno din ginawa yung pagkatao? Yes. O, May mga sabi yes, with power. Yes. Parang mga fallen angel yan. sa Revelation dito, makikita natin mismo. Okay. Ano ba yun? The judgment of Satan. When 1,000 years, 20 ng Revelation. The spirit from this prison and will go out to deceive the nations in the four corners of the earth, Gog and Magog. To gather them for battle. Numbers, they are like the sand of the seashore. They march upon the breadth of the earth, surrounding the camp of God's people. The city he loves, but fire came down from heaven and devoured them. And the devil who deceived them was thrown into the lake of burning sulfur, where the beast and the false prophets had been thrown. They will be tormented day and night. So kung titingnan natin dito, parang dito palang ginawa yung impyerno. And then immediately after, yung new heaven and new earth. Okay? Sa Revelation, ha? Parang dito palang ginawa, na-create. Parang nasa ganon, yung fallen angels, mailagay na sila sa dapat nilang kalagyan. Okay? Now, ang tanong ko ngayon dito sa atin pong nabasa sa Peter, anong impyerno to? Kung impyerno ang... Kasi di ba impyerno talaga hell eh. Okay? So anong impyerno yun? Yung binabaan ni Kristo. Yung Sheol na Hades, sinasabi ko. O di ba? Kapag nakita mong Hades, yun yung anong pati yung Sheol, yun yung anong tawag dito? Lalagyan ng mga kadaver, ng mga patay. Okay? Yung kanilang Kadiliman yun. yun nga ang ano rin eh. Yung patay na yung kadaver mismo, doon din ilalagay. Okay? Kasi ang inaano ko is halos iisa ng meaning, interchangeable, yung Gehenna, yung Hades. Yung paggamit, pag ganun-ganon sila lang. Okay? Interchangeable minsan ang mga paggamit ng mga words. Okay? So now, ito ang tanong is sa Peter, ano yung binabaan dito ni Kristo? Kasi kung titignan ko to ng buo, talaga ang magiging interpretation nito is Bumaba ang Panginoon. kamats niya yung presence niya, kung pinapakita niya dito, yung presence niya sa karumihan ng mundo nung panahon ni Noah, ito, mundo to eh. Itong mundo na to na hinugasan niya, na punong-puno ng kasalanan, yun ang pag-interpret doon sa Old Testament. Pero dyan, Pastor, may interpret pa dyan na yung mga kakaluan-luan yan na Pero sabi niya, prison eh. Hadis of Abraham. Hindi naman, Hindi, pag-aralan ko. hindi naman malito eh. May isang verse pa dyan na binabagay dyan yung hadis ni Abraham. Pero yan, Abraham's yan din kasama yan. Kasama yan. Boso? Kaya yung
Abrahams. Pagkaunawa ko na lang dyan, sa akin lang yun hindi sa inyo. Mhm. Noong siya bumaba, alam ko ay doon lang sa Abraham's bosom yun eh. Kasi Abraham's marami bosom. naman naligtas yung si Kristo na yung kurani pa lang na Ano yung sinabi ni Pablo na ni Kristo na today you will be with me in paradise? Yung siya sa inyo na, meron yan, meron Ah. yan. Supporting yan. Ano ngayon yan? Yung Nandun sa today you will be with me in paradise? Tsaka, Saka connected lahat sa mga usapan natin. tsaka, sabi niya pa eh, for Pero all wala pa yung heaven. Paradise lang meron. Well, yun ang yun ang point eh. Ang heaven din, dito sa Revelation 20, doon din gagawin pa lang eh. Doon pa lang lalabas eh. Dapat nandun si Satan sa Genesis. So wala pa yung heaven. Oh. Eh, nasan yung... Ano pa lang ngayon? Pati yung hell, wala pa. ng Diyos. Kung talaga nga, ano pa lang siya ngayon, it is a portion, sabihin natin doon, sa part, ng third heaven, doon ang Panginoon, di ba? Yun. Kung saan nandoon yung mga souls ngayon. Ang term na ginagamit ay sleeping. So nandun lang sila. Okay? Maybe they have a partial enjoyment of heaven, pati rin yung mga pa-impyerno, partial na suffering, okay, dun sa hell na sinasabi, pero hindi hell. Kagaya nung rich men at saka si Lazarus. Nagsasuffer na sila eh. Di ba? Tapos si Lazarus naman, enjoying na yung presensya ng Panginoon. Sa kay Abraham. Abraham's bosom. Pero ang Abraham's bosom, hindi naman talaga Abraham yun. Kaya na. Okay? Pwedeng sabihin heaven, ang equivalent Yun nga, nung idea na yun. yun yung alam ko na dahilan kung bakit yun ang ginamit kasi yun ang paglalarawan ng unang panahon. Yung Abraham's bosom. Pero sa time ni Jesus Christ, today you will be with me in paradise, doon niya na pinapakilala na hindi lang talaga yung Abraham's bosom, kundi paradise talaga ang hantungan. Pero sa pagkakakilala ng mga sinaunang tao noon is Abraham's bosom kasi father of faith lang talaga yung May inasabi. heaven na. Ha? May heaven na. When heaven? Oo, meron na. Third heaven. Ako, In-explain I will na ni go to Apostle that. Paul yan na ang paradise is heaven. Oh, Okay. kasi nakilala. Pero yung new heaven and new earth, ako wala pa. Yung pagsabi yung gano'n. Hindi pa existing. Hindi pa. Hindi pa. Kasi di ba si Paul doon sa 2 Corinthians chapter Yung heaven in your earth kasi. 12 ba yun? Kaya nasa ang dwelling place ng Eh, Panginoon. hindi siguro sa definition natin kung ano yung heaven at hell. Oo. Kaya yung dwelling place ng Kung Panginoon. we regard it as Wala pang heaven. Enokos, Kaya yung dwelling place. Okay. Sa or place. yung isang Yun ang isang isang estado, state, Okay, na maganda. Place Ano, or state. where is heaven now? Okay? So, ang sa akin, yun ang mahirap na tanong. Heaven. Kasi pag sinabi kong third heaven, so meron na palang existing. Saka saan nangyari yung rebellion? Meron na talagang nandun na yung new heaven and new earth. Existing na sila. Bakit? Okay? Pastor, bakit sinasabi ni Paul doon sa 2 Corinthians chapter 12 verse 2 to 5, nakita ko yung isang lalaki na umaakit Yun sa nga, yun nga. langit. Sarili niya yun. Sarili Nakikita niya. niya. Oh. Okay? Kasama niya si Superman doon. May kilala ko na isang Oo. na Sabi nila. na napunta sa paraiso. Paraiso. Pero siya rin. Oo. Yung gano'n. Sabi Superman. Ang hirap lang siguro para sa kanya na, di ba siya nung humble si Paul? Oo, hamon. Humble siya. Ayaw niyang aminin na siya. Baka mamaya sabihin talagang mayabang. Hindi, hamon si Paul, kagaya natin, mahamon tayo. Oo. Alam ko nang may kinalalagyan ako, sabi niya siguro lang doon, pinasimple niya lang. Kaya third person ang ginamit niya eh. Oo. I know, amen. O, siya talaga yun. Hindi niya Jesus lang. siya. Kunyari na may ginagamit siyang tao. Pero anong tinignan niya talaga? Ano nakita niya? Nakita yung niya. ba yung new heaven, yung earth? Or yun yung blessings of God? Same thing, sabi